Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. I'll just go to the men's room, excuse me, ani Rare, at saka dumaan sa mesa ng mga alak. Sunod-sunod ang inom niya hanggang sa may lumapit sa kanya mga British. Makikipag-usap lang siya ilang saglit at uuwi na siya. Parehas din naman ang sumatotal na hindi siya makakapag-uwi ng babae dahil palyado ng emosyon niya. Doon na lang siya sa bahay kung saan may babaeng madaldal at makulit. Noon, akala niya lahat na maingay ay nakakabwisit. Ngayon na nasa lugar siyang tahimik, hinahanap naman niya. He must have gone really crazy over that woman. Bumangon si Shania mula sa pagkakahilata sa kama at naupo sa malaking beanbag sa harap ng TV at binuksan iyon. Napatunga nga siya sa cartoons, kaya lang wala roon ang isip niya. Gusto na niyang kaskasin ang ulo niya para matanggal si Rare sa kokote niya. Totoo nga yatang may paghanga na rin siya sa masungit na iyon dahil ganoon din ang naramdaman niya sa professor niya nang unang araw na makita niya si Rodel sa Polytechnic. That man is not from a rich family. Mahirap lang iyon at nagsumika para sa sariling hanggang sa magkaroon ng oportunidad na maging isang piloto. He worked for Philippine Airlines for almost 5 years from the moment he passed the exam and got his license. Doon na nagkaroon ng pera ang lalaki at noong una ay hindi niya alam kung bakit ikinukwento iyon sa kanila ni Rodel kapag nasa kantin sila at nililibre naman siya ng dalawa niyang best friends. Nauupo ang lalaki sa tabi niya at sinasagot ang lahat ng pagkain nila kapag binibiro ni Muhaina na i-treat naman sila. Hanggang sa nabanggit sa kanya noong mga unang beses na tumawag na hindi raw siya dapat na mailang sa estado nila sa buhay. Hindi kasi siya nakasagot noon kung papayag na ba siyang maligawan at aaminin niya na isa rin iyon sa mga dahilan kaya hindi siya naka-oo kahit na gusto niya. Bukod pa sa kahihiyan niya na hindi siya karapat-dapat kay Rodel dahil wala naman siyang maibibigay doon na kagandahan. At ngayon, bakit parang hindi na lang iyon ang dahilan? Bakit parang ayaw na niya dahil kay Rare? Hindi na niya alam kung anong iisipin niya. Para na siyang nangangapa sa dilim at nagpupumilit na manimbang. She doesn't know Rare Cedric and what's the real attitude that lies beneath that rudeness, that evil mouth, and all his negative qualities as a man. Pero habang lumilipas ang araw, unti-unti na niyang natatanggap lahat kahit ng masamang ugali nito. Alam niya may dahilan kung bakit ito naging masama at handa siyang tuklasin kung anong dahilang iyon. Ang mga nasabi niya na masakit na salita na insultuhin siya nito kanina ay hindi niya sadya pero nang maisip niya mukhang tama siya. Hindi naman tao ang umiiwas dito kung hindi ito mismo ang umiiwas sa tao. Ang hirap nitong hulihin at kung lumapit man para wala itong tiwala sa tao at para hindi maibigay ng buo ang sarili. Kung sa bagay, masisisi ba niya? Kaya yapiya nga nila na simula raw pagkabata ay kasama na ay aloof pa. Sa kanya pa kaya na iisang buwan pa lang mahigit na kasama. Inas na pinatay niya ang TV at nagpalakad-lakad. Iniisip niya kung nasaan na kaya iyon at bakit parang hindi na niya maalis sa isip niya. Susko, kung si Rodel na ganoon lang kasimple ang buhay ay hindi niya maibigay ang sarili, kay Rare pa ba kaya? Inas na bumaba siya at pumunta sa kusina. Binungkal niya ang kaserola at nakita ang mga suso na niluto niya. Nilantakan kanina ng mga tauhan ni Rare ang pagkain at kanya-kanyang higupan ng mga iyon. At nasaan na kaya ang lalaki naging inspirasyon niya habang nagluluto? Chuck na kumakain sa pangmayamang party, umiinom ng mamahaling alak, at nakikipag-usap sa mga ka-level na gaya niyang mayayaman. Gusto pa naman sana niyang testingin at paglaruan kung kakain ng ginataang suso, kaya lang wala na. Mukhang wala namang balak na tumikim nga at hindi naman nagbilin na tirhan. Siya lang naman ang nagtabi para kahit paano
Maalok niya kahit kinabukasan. Ilalagay na lang niya sa ref, kaya lang nahiya na rin siyang alukin. Halata naman kasi na hindi basta-basta kumakain ng mga kung ano-ano lang. Sa edad ng 32 anyos ay hindi pa pala nakakatungtong sa palengke. Kumakain pa kaya ng suso. She transferred it in a glass bowl and had put a lot in a plate. Siya na lang ulit ang kakain. Tutal, para naglalaway na naman siya. Inilagay niya sa ref ang iba at saka siya tumuwad sa may countertop at sinimulang higup-higupin at makipag-lips to lips sa mga suso. Humihigop siya nang isa nang bigla na lang parang maramdaman niya na may pares na mga mata ang nakatingin sa kanya. Wala ng tao, kaya malamang ay multo. Diyos ko, baka sa Senyor Edgardo. Marahan siyang lumingon habang nakanguso at kahalikan ang lintik na swerteng suso. Boss Rare, gulat at sambit niya at napatindig siya ng maayos. Nakatayo ito sa may pintuan at nakatingin sa likod niya habang kinakalas ang suot na bow. Bakit ang aga mo? Sabi mo matagal ka, usisa niya, pero parang tatalon-talon naman ang puso niya sa tuwa. Sa tuwa nga ba? Pero paano pala kung galing na ito sa kama kaya umuwi na? Walang imik na lumapit si Rare at naupo sa stool. Bakit nakatuwad ka? Mas masarap bang kainin yan kapag ganyan ang posing? Ngumisi ito kaya kumurap siya. Mukhang lasing ito na kaunti kasi para mapungay ang mga mata at namumula pa na kaunti. Pakialamero ka, ingos niya. Mali ko ba na darating ka na? Feel at home lang kasi ako. Kain ka? Umiti siya at isinulong ang plato. Pinakatitigan na muna nito iyon tapos ay tumingin sa kanya habang sinisip-sip niya para lumabas sa shell. Ganoon ang paghikop. Lalabas ito turo niya sa maitim na bilog na ginagamit ng kuhol sa panggapang. Dapat di mo malunok. Didikit ito sa lalamunan mo. Why are you eating that? Nakamamatay pala. Bakit ka nag-risk? Kunot noo ito pero nakatingin sa bibig niya at parang gusto naman tumikim kaya sinubuan na lang niya ng gulay. Nga, utos niya at parang ayaw pa nitong sumunod pero ngumanga rin kapag kuwan. Maya-maya ay umaliwala sa mukha nito tumango. Tastes good, anito. O diba? Yan ang pagkain namin. Kaya lang, kapag walang pambili ng niyog, ginasa lang. Kaso hindi naman masarap na gaano. Saka, sana yan naman ang paghihikop. Kaya di naman risky katulad ng iniisip mo. Kapag malaki ng baby, ako ang hihigop para sa kanya. Nilakihan niya ang ngiti, tapos humiko pa ng isa at parang naiinggit naman si Rare nang parang tumutulis din ang mga labi. Subukan mo, aniya, at idinikit sa bibig nito iyon. Napabunghalit si Shania ng tawa nang walang humpay itong higupin pero hindi naman madala dahil parang humihigop lang ng straw. This is so hard. It won't come out. Galit na inaalog nito ang kawawang suso at sinisili pa. Hindi pa nasiyahan ay kinalikot na kaya lalong umurong na lang. Ayaw kasi niyan sa masungit. Tawa siya ng tawa dahil inalog na naman ito ang puwetan na ng suso ang sinusundot para bumalik papaitaas ang laman. Jesus Christ, I will spend forever dealing with this crap. Inilublob ni Rare sa gata at saka hinigop ulit pero hindi talaga matanggal. Ayaw mo nun? May forever kayong dalawa? Humagikik siya at laking gulat niya nang siya nang hilahin nito at buong kapusukan na hinalikan sa labi. Iba na lang ang sisipsipin ko. Ang higpit ng pagkakahawak nito sa magkabilang parte ng ulo niya at mukhang iba nga ang balak nitong sipsipin talaga. Kaagad siyang napatiti kay Rare kahit na parang namumula siya. Unang beses na wala yata siyang makapa, ngigahiblang pagtutol sa kung ano man ang gusto nitong gawin sa kanya. Rare teased her lips with soft kisses. Let's do it here. Pahalik-halik ito sa panga niya at pikit mata siyang tumango. One round here and one round upstairs. Then, you'll go to bed. 2 round? Bakit kulang? Hindi ba't laging 6? May nauna na bang 4 kay Che? Kaya 2 na lang ang sa kanya? Bakit 2 lang? Wala sa sariling tanong niya, kaya natigilan si Rare at natawa. Gusto mong mahilo si baby? Kanino yung 4? Usisa pa niya, at kapag sinabi talaga nito na naroon na sa babaeng kadate sa event, isinusumpa niya kahit bayaran siya nito ng 1 milyon ay hindi siya papayag na may mangyari pa.
Nangunot ang noo ng binata at pinakamastan siya. To follow next time, anito kaya tumango siya. Sige, go. Payag niya saka ipinilig ang ulo para halikan pa siya ni Rare sa leeg. Luka-luka na talaga siya. Luka-luka na mukhang kwarta. This time, she wants no money. She wants him and she never knew why. Siguro dahil napag-aralan na niya na magustuhan ito at pahalagahan ang pagkatao ng binata. Shania anak, gising na. Gising, Lunes na may pasok na. Paulit-ulit na pukaw ng yayapian niya sa kanya. Kaya lang, talagang antok na antok pa siya. Pesteng bata talaga. Alam na may pasok na ngayon. Bakit naman pa pinuyit-puyat pa? Nawala ang antok niya at nahilo lalo ang kumot. Hubad nga pala siya. Tapos, ang matanda ay pumasok sa kwarto nila. Sus mo day, nakakahiya. Yaya, bakit po kayo nandito? Napasumiksik siya sa may gilid pero ngumiti lang si Pia. Susme, ano pa naman ang ililihim mo sa akin? Buntis ka na nga, kaya alam ko naman ang nangyayari sa inyo ni Rare. Simula pa noong araw na ayaw niyang ipahiwalay ang kwarto mo. Anito, habang inaayos ang mga damit niyang isusuot sa eskwelahan. Si Rare nga pala, kaagad siyang tumingin sa paligid pero wala na naman iyon. As usual, at ano pa bang ipagtataka niya na ang nahagip na mga mata niya ay pera sa ibabaw ng mesa. Napabuntong hininga na lang siya at isinaksak iyon sa drawer. Ano pa bang magbabago at bakit umaasa siya? Siguro dahil nagpaubaya siya kagabi at walang bahid ng pag-aalinlangan ang kusang loob na pagpayag niya sa ginawa nila. At iba naman si Rare kagabi, hindi naman marahas at parang hindi nga siya sanay na hindi yun ganoon. Malamang na iniingatan din ang baby nila at doon naman siya sobrang masaya. Kahit na nangangapa siya sa dilim tungkol sa damdamin niya, iisa naman na sigurado siya. Mahal nila parehas ang bata at iyon ang mahalaga sa lahat. Tumingin si Shania kay Pia at tinatansya niya kung magtatanong ba siya o hindi pero sa huli ay kusang bumuka ang bibig niya. Si boss po, maagang umalis. Marami kasing naiwan na trabaho sa opisina dahil ilang araw na hindi pumasok. Maligo ka na at hihintayin kita sa ibaba ha. Ihahatid ka ni Luta sa eskwelahan. Anito na naglakad na papunta sa pintuan. Hindi po si Kuya Anjo at Kuya Lando. Di ba po kay bossing si Kuya Luta? Pahabol naman niya. Hay nako, iyon ay pinaiwan. Simula raw ngayon ay si Luta na magbabantay sa iyo dahil iyon ang pinakamagaling niyang tauhan. Napalabi siya. Hindi naman siya mapapaano. Sino naman na magtatangka sa buhay niya ay ang babae nagtangka na ipahamak siya ay nakakulong na. Ang babae na iyon ay si Vilma. Ang lakas ng loob na mamerwisyo ng tao na inosente para lang maisalba ang sarili sa multo ng ginawa niyon. Pasalamat iyon dahil hindi siya mapanakit na tao. Kung hindi, baka siya mismong pumatay sa babaeng iyon. Mabuti na lang din at talagang mahal siya ng Diyos at hindi siya pinabayaan na masaktan. Oo nga, nasaktan din siya at umiyak ng husto pero may kapalit na blessing na higit pa sa pera, ang magiging anak niya. At sana, masabi na rin niya sa nanay niya tungkol doon. Sana rin ay mapatawad siya ng ina niya sa nagawa niyang pagbebenta niya na kanyang sarili. Shania shut her eyes and prayed. After that, she hurriedly went to the bathroom. Mabuti na lang at hindi masyadong masamang sikmura niya. Ilang beses lang niyang sinipat ang sarili sa salamin ay nakontento na siya. Hindi pa naman halata ang tiyan niya na isang buwan na mahigit at gandang-ganda siya sa suot niyang red-violet na short at itim na sleeveless. Parang lalo lang siya nagkulay gatas dahil sa tingkad ng kulay ng damit niya. Naglagay siya ng headband na kakulay na short niya at sandalyas na ganoon din. Halos lahat naman kasi ng kulay, meron yata nakatago sa cabinet. Maano kaya magkaibang suotin niya sa bawat paa para naman magamit niya lahat at natulala siya sa mga bagong set na naman ng sapatos. Hindi naman nagpa-deliver, kaya parang may bago. Pati nga yata suot niya ay bago. Anak, bilis na. Pukaw kay Shania ng yaya niya. Nakapanhik na naman pala ang matanda. Hindi pa naman siya nakakababa. Yaya, ano po itong mga bagong sapatos? Sino pong bumili? O si Sania? Diba? Kayo ang may dala noong araw na nagkita kayo ng nanay Ika mo sa restaurant. Bit-bit ni Rare ang mga iyan, kasama yung ice cream na lusaw at cake. Napaisip siya, di ba po kay Ate Love yun?
Dito nga ipinapasok ni Rare, malamang na sa iyo. Sigaw niyon sa labas. Yay! She beams and felt the thumping of her heart. Sa kanya pala mga iyon, hindi lang sa kanya sinabi ni Rare kasi nga magkaaway sila ng mga oras na yon. Lumabas siya nang nakangisi pa siya. Para nawala ang lahat ng inggit niya noong oras na iyon dahil sa nadiskubre niyang katotohanan. O, dinaig mo na nakaengkanto dyan. Puna sa kanya ng matanda na nakangiti rin. Sabi ko sa iyo, mabait iyon. Kaya lang, walang kasing ilap na hulihin ang ugali. Palibhasa walang kapatid. Maagang naulila sa ina. Tapos, malayo ang loob sa ama dahil sa pag-aakala na ginusto ni Edgardo na mamatay ang mommy niya. Tapos nabuli pa. Wala na. Talagang para naging bato na siya dahil akala niya idinagukan siya ng mundo. Umiiling na sabi nito. Oh, hala na nga. Napachismis na ako. Halina at mag-almusal na at magugutom si baby. Napasulyap si Pia sa tiyan niya at sa kabuuan. Ang ganda mo na naman ngayon anak. Dinaig mong manika. Salamat po yaya. Pwede po kaya akong pumunta kay nanay? Gusto ko po kasing sabihin na ang totoo at ayoko na po na itago si baby. Magpaalam ka kay Luta. Tatawag yan kay Rare at sasabihin niyan sa'yo kung ano. Tuluyan na nga itong lumabas ng kwarto at siya naman ay bumalik sa loob ng walk-in at kinuha ang bag na gagamitin. Nang makalabas siya, isinulubong siya kaagad ni Luta sa may paanan ng hagdan. May dalang bulaklak ang lalaki at hindi lang basta bulaklak, kung hindi bouquet na parang pang Miss Universe sa laki. Sa labas ay parang mga tanga na nakasilip ang ibang tauhan at parang ginagawang katuwaan ang mga pumpo ng bulaklak. Miss, ani Luta sa kanya na nakangisi. Ano kuya? Inosenteng sagot naman ni Shania sa lalaki na kinuha ang bag niya. Ilalagay ko na sa kotse itong bag. Kaya ko naman, hindi nyo na kailangan na pagsilbihan ako. Sanay ako sa magbanat na buto. Naiiling na sabi niya pero naroon na nakuha na nito ang bag. He hands her the bouquet and she looked at it intently. May patay ba? Nagtawa na ng mga tauhan sa labas ng pintuan kaya siya inatawa rin dahil napakamot si Luta sa ulo. Tahimik! Mariin na sigaw nito sa mga Barako boys. Kapag nalaman ni boss na tumatawa kayo, ipapakain niya sa inyo mga bulaklak na ito. Agaran naman na natahimik ang mga iyon at siya naman ay parang tuluyan na talaga na kinilig. May pabulaklak si Boss Rare. Umarko mga kilay niya ng dalaga. Tapos ay tumingin ulit sa mga bulaklak na hawak ni Luta. She can't hide her smile and she can't even control it. She accepted the flowers and smelled them. Those were pink roses with whites. Diniliver ng flower shop na pinag-orderan. Galing daw sa opisina ang order. Sa secretary ng CEO. Malamang na galing kay boss nga. Wala bang card, Miss Chinita? Pangginas yan, Miss. 18 pa lang ako. Nasa tabi na ako ni Bossing at 15 lang siya noon. Ngayon ay 35 na ako. Ngayon ko lang siya nakita na nagpadala ng bulaklak sa babae. Napahagikik siya kasi kapilyahan ang nasa isip niya. Malamang na nasarapan sa paghigop ng ibang klase ng suso kaya may pabulaklak. Tahong naman kasing sinipsip at pasas na kulay pink. Pero kung ano pa man na dahilan, basta kinikilig yata siya. Wala pa sa kanya nagbibigay ng bouquet na ganoon kalaki. Mga kaklase niyang lalaki ay isang piraso ng rose lang na pinutol pa sa tabi-tabi bago sihingi ng kiss kaya inaapakan lang niya ang mga letsyang bulaklak. Kinuha niya isang tarheta na nakasilipit sa bouquet. No flirting. Rare, CEO and CFOO of VRG Corp. Napangiti si Shania sa halip na mainis. Rare's just so really bossy, but she finds it sometimes funny rather than annoying. Salamat Kuya Luta, pakisabi na wag siyang masungit at salamat ka mo sa bulaklak. Aniya sa lalaki na tumango naman. Dumaretso siya sa kusina at nakangiti na kaagad sina Jocelyn at Pia sa kanya. Wala naman sinabi ang matanda sa kanya at iminuwestra lang sa kanya ang tsokolate niya sa baso at isang piraso ng cheesecake. Tapos, iparatanga siyang niyayakap ang bouquet at humahagikik. Ay sus na bata, kumain ka na at mahuhuli ka sa eskwela. Nakangiti pa rin naman ang utos ni Pia sa kanya kaya napapormal siya saglit. Hanggang sa kotse, para siyang tanga na bitbit ang bulaklak at ayaw niyang iwanan. Ewan niya kung bakit, pero para hindi siya matatahimik sa eskwelahan kapag hindi niya bitbit iyon. Baba Yaya,
Paalam ni Shania sa matanda na inihahatid pa siya ng tingin matapos napabaunan siya ng cheesecakes para sa mga kaibigan niya. Bye-bye! Mag-iingat ha! Mag-ingat kayo ni baby. Luta, huwag mong pabayaan yan. Nag-flying kiss pa siya kay Pia na lumaki lang naman ang ngisi. Kuya Luta, ipagpaalam mo naman ako kay Bossing na pupunta ako sa nanay ko. Gusto ko kasi siyang makausap tungkol sa pagbubuntis ko. Malapit lang naman. Sa may tulay ang bahay namin o di kaya baka nandun sila sa may riles. Pakiusap niya sa lalaki na nakatingin sa kanya sa rearview mirror. Itatawag ko sa kanya maya-maya. May importante pa kasi na pa-welcome ang kumpanya sa bagong legal counsel na kapalit ni Attorney Medrano. Kaya maaga siyang umalis. Pero baka mga 1 oras tapos na yun. Anong ginagawa ron? Napapalabing tanong niya. Kaunting kainan at inuman. Magpapakilala ang bagong hired na employee. Ang huli ay message ni boss, syempre, at discussion ng policy, kaya hindi siya dapat mawala roon. Siya lang ang kinatatakutan, kaya siya ang kailangan. Tumangutang mo siya. Sinong Attorney Medrano? Usisa pa niya. Iyon ang head ng legal counsel at kumpanya na nag-retire na kasi lagpas na sa 75 years old. At balita ko ay bata pang pumalit. 31 anyos yatang babae na. Attorney Servan, Cheche Servan, anito na ipinitik pandaliri sa ere. Nawala ang ngiti ni Shania sa hindi niya malaman na dahilan. Cheche Servan, ang babaeng nasa bar, abogada pala ang babae, pero kung makahaplos kay Rare, ay isang pampublikong lugar ay wagas. Parang mauubusan ng lalaki na kailangan na pati sa ganoong mataong lugar ay manghaplos pa at abuti ng kamanyakan. Di kawasa ay napaismit siya at itinulak pa palayo ang kalong ng mga bulaklak. Kaya pala iniwan siya nakatihaya pa dahil may pakonsuelo di gago ang babaeng yun na tawag ng tawag. Tapos, papadalhan siya ng note na flirting ay iyon naman ang malandi. No, gigil na humalikip-kip siya at nalukot na magandang muka. Tuluyan na siya nawala ng imek at hanggang sa makarating sa Polytechnic ay buwisit pa rin ang tabas sa mukha niya. Inunahan niya kaagad si Luta na bumaba na kotse. Miss, bulaklak mo, pahabol sa kanya ni Luta. Ano yan? Dapat ko pang isama sa classroom ko? Hindi ako beauty queen at hindi ko yung pwedeng isama habang buhay. Ibabalik mo sa nagpadala at sabihin mo na sana note na lang ibinigay niya. May pakonsuelo de gago pa siya. Irap niya, saka nagmamadaling humabol si Luta matapos na maisara ang sasakyan. Huwag mo na akong ihatid. Hahanapin ko lang sina Muhaima at Ira at nasa kanila malamang ang class card ko. Angil niya kay Luta at hinampas pa niya ang kamay. Wala kasi siyang bag dahil bitbit ng lalaki. Hay, ewan, nabubwisit siya sa buhay na parang wala siyang pwedeng gawin kung hindi ang tumunganga. Ultimo bag niya, ibang may dala. Wala sa kanilang class cards mo. Anang pamilyar na boss sa likod niya. Agad siyang lumingon at si Professor Pogi ay nasa likod niya. Ang gwapo nito sa suot ng long sleeves at slacks. Morning cuteness, ngumisi ito na maganda kaya para nag-dribble din ang puso niya. Morning prof, para nailang tuloy siya dahil naalala niya na sinabihan siya nito ng I love you. Nasa akin ang class cards mo. I'll give you later when we're at the classroom. Tourism 3, Block A. Anito, sabay kindat kaya napangiti na lang siya. Tumingin si Rodel kay Luta na patay mali siya naman pero alam niya nakabantay. May tagabitbit ka pala ng bag, puna pa ng professor at saka tumingin sa mukha niya. Opo prof, utos ng bossing ko. He may be a real gentleman then, just so bossy. Oo, at babaero. Nasa dyaryo siya ngayon ha, dito sa business section. May kahalikang babae na abogado yata. Para siyang hinulugan ng buong kalawakan sa narinig niya. Dumobling inis niya, lalo na makita niya na binubuklat ni Rodel ang hawak na dyaryo. Iniharap nito iyon sa kanya at literal na parang tinusok ang puso niya sa pagkakalaki-laking kopya ng litrato ang nakapaskil doon. Hindi iyon simpleng halik lang dahil magkabuhol ang mga nguso ng dalawa at nakayakap sa ulot batok ni Rare ang babae. Sinasabi na nga ba niya sinungaling yun kaya 2 rounds lang. Hindi yata kinayang 6 na bruha na yun kaya naka-4 lang. Tapos sa kanya tinapos ang 2. Sa bagay, anong iisipin niya sa text message ng babae na iyon na gusto raw sumakay, hindi sa kotse, kung hindi mismo kay Rare.
At anong pakialam ko? Sita niya sa sarili. Wala naman siyang pakialam dahil lahat ng oras niya ay bayad at malamang sa pag-uwi niya ay hawak na niya ang 500,000 at perma sa kontrata na 6 na buwan siya sa mansyon tapos ay mag-e-extend kapag expire na. At anong inaasahan niya? Bagay ang dalawa dahil parehas na mayaman at parehas pang titulado. Siya, anong titulo? Bayarang babae. Lalo siya nasaktan sa insulto niya sa sarili. Hayaan mo po siya, Prof. Buhay naman niya yan at hindi sa akin. Bagay naman sila, diba po? Papaiwas ang sagot niya, saka tumingin sa lalaki na tumango naman at ginulo ang tuktok ng ulo niya. Bagay nga, at sosyal ang babae at abogada pa. Kibit balikat nito, kaya parang lalong sumikip ang dibdib niya. Bakit ba nasasaktan siya? Nang walang tinatakbo ng isip niya, nang huminto sila sa tapat ng pinto ng isang building. Mabuti naman yata at hindi sa itaas ang classroom niya para hindi mapagod ang baby niya sa loob ng tiyan. I'll see you in a while. Here's your classroom and here are your class cards. Good luck, sweetheart. I love you. Kindat ni Rodel sa kanya at saka tumingon sa paligid. Hindi na paghandaan ni Shania nang bigla nitong hilahin ang kamay niya at hinalikan siya roon ng mabilis habang kinukuha niya ang class cards. She smiled awkwardly as she glanced at Luta. Thank you, Prof. Kiming sagot niya pero hindi mapawi ang sama ng loob niya at parang maiiyak na siya maya-maya pa sa pinaghalo-halong inis, panliliit at selo sa cheche serva na iyon. Rare isn't there but he's occupying her mind while he must not. Di ba si Rodel ang crush niya? Bakit walang epekto ang lalaki sa kanya at parang coronavirus si Rare na nakakalat sa buong sistema niya? Mukhang gulong-gulo si Shania sa kanyang nararamdaman mga kafelisidad. At si Rodel, desidido na talagang pagliligaw sa kanya. At mukhang may problema pa si Attorney Cheche. Talaga namang kapanapanabik ang mga episode na matutunghayan ninyo. Kaya naman, abangan!